Wow! Yan ang maganda. Ipagpag lang! Pagpag! Makaipot na lambat guys. Puro tinga na. Marami yung isda. Wala na silang maikutan kaya ganyan sikip na. Saan sa ito eh? Biray mo yan, biray mo yan. Balik sa ito dito. Saan sa ito eh? Ren, ipunga mo ito rito doon. Nasaan ka na ba? Talangga naman. Ingay na masarap pakinggan sa tenga guys. Ito yung ingay na kung saan na pinaa-alerto yung ating mga kasimang isda na para sila ay safe. Maingay ang ating fishing master dahil ito yung pinaka-critical critical part kung saan na tumitinga na at kumikipot na ang lambat guys. Mapapansin nyo, madami nagko-comment guys na ang ingay-ingay daw ng aking fishing master. Ang tapang-tapang daw. At pwede naman daw daanin sa mahinahon. Guys, lubusan yung maunawaan kung kayo ay nandito sa ganitong sitwasyon na ang mga isda ay nagtitingahan na at medyo kumipot na nga lambat dahil ito yung portion kung saan dapat alerto sila kasi baka mabagsakan sila ng mga naglalakihang isda dyan na nakatinga dyan sa lambat. Ina-alerto sila ng ating fishing master para sila ay aware sa nangyayari dahil doon sa kubyerta guys, talagang maingay doon. Kung yung sounds ng mga hydraulic doon, electricals, lahat ng ingay doon talagang pagka nandun ka hindi mo mapapansin kung ikaw ay paanga-anga doon. Kaya dapat ang ginagawa ng fishing master dyan talagang maingay para yung focus nila ay doon sa sinasabi ng fishing master dahil nakikita lahat dito sa hydraulic controls lahat ng isda na pwedeng bumagsak sa kanila. Eh kung pagkaganyan naman gabi guys, medyo madilim although maliwanag ang ating mga ilaw, ang mga tao talaga namang ang focus talaga sa isda. Pero once na nag-focus dyan sa isda, dapat alam din nila yung mga nasa taas nila, sa gilid nila, at yung mga kasamahan nila guys. So dun guys sa mga nagsasabi, kung kayo nasa sitwasyon na ganito, ito yung pinakamasarap na ingay. Dahil, bakit? Dahil ito yung, nandito na yung grasya. Talagang iingatan mo na lang yan at pagsusumikapang makuha ng buo at maganda ang quality na hindi masisira ang isda. Dahil pagka ganito guys, pag nagtingahan na yung malalaki, iisa-isahin pa, it will cause delay. Pag na-delay guys, yung pag-ikot, ang pagbabira ng lambat na yan guys, lalong magtitingahan ang karamihan dito. Kaya naman talaga, lalong mas maraming masasayang na isda kung hindi makukuha ang tinga at mabagal ang kilos ng mga tao. Kaya ang boses kung anong bilis ng dapat na motion ng mga tao, dapat sumunod sila sa bibig ng ating fishing master. Ayan guys, sa dami ko na nakasama at nasakyan ng mga barko sa ganitong fishing boat, lahat ng fishing master pagka ganitong sitwasyon na marami ang isda, talagang maingay yan. Hindi po pwedeng magtahimik ka dito. Kailangan i-alerto mo mga tao mo for safety guys. Kaya naman doon sa mga nagko-comment, hindi nyo alam ang sitwasyon. Pagka nandito na lahat ng pressure, stress nasa fishing master nakasalalay. O siya ang shock absorber ng pressure dito kasi siya yung boss dito. Definitely siya yung magbibigay ng instruction. Maingay nga doon, so dapat malakas yung boses. Tama-tama lang yun guys. At kung sasabihin nyo na minsan nagkakapagsalita sa ng bad words, that is na unintentional. Hindi yon talaga yun ang ibig sabihin niya. Siyempre, minsan by expression na lamang yan. Dito sa fishing, talagang dito matindi ang pakisamahan at maganda ang samahan dapat dito ng mga tao. Hindi porke nasigawan ka, magagalit ka na. Hindi ganon. Hindi pwede dito yung kutis, sibuyas. Na sensitive masyadong maramdamin. Dito, miski pagalitan ka ng fishing master during the job, okay lang yan.
kasi ikaw siguro ang may problema kung bakit ikaw ay napansin at ikaw ay napagalitan. Kaya guys, ang aking paliwanag kung bakit maingay ang ating fishing master pagkaganito, dahil ito na yung pinaka moment of truth na hinahantay natin, na makita yung mga isda, and since kumipot na, nagtitingahan na. Wasag tingahan, maraming masasayang. So, kailangan tuloy-tuloy lang ang pagbira ng lambat, nang sa ganon, hindi magtingahan lahat ang karamihan. Inuulit ko, ayan guys. So, maraming salamat sa pagsubaybay. Paki-like, share, comment, and subscribe na rin po mga kasimangista. Shoutout sa ating 632,000 followers na sa ating Facebook page, at sa ating YouTube channel, nasa 66,000 subscriber na tayo guys. Please like, share, and comment si mga isda guys, at marami po kayong mapapanood na ganitong mga event, at madami kayong isda na makikita dito, lalo na doon sa mga fish na lover, or doon sa talagang na-amaze sa mga ganitong klase ng hanap buhay. So ayan guys, pinaliwanag ko lang kasi talagang puro ingay ang maririnig nyo dito sa vlog ko, kaya ako ay voice over na sa ganun maipaliwanag ko sa inyo at maunawaan ninyo ang sitwasyon kapag ganito na ang portion na binibira sa ating lambat. Ito naman po ay kasama doon sa aking videos, doon sa may helicopter ako na nililipad. Kinuha ko lang yung portion na ito para to highlights guys, kasi maganda itong portion na to, kasi hindi lahat ng video na papanood, hindi lahat ng full video ko napapanood, kaya binigyan ko din ito ng emphasis, at nang sa ganon makita nyo yung mga highlights ng ating mga activities dito, at nang mas ma-amaze kayo, ma-inspire, at patuloy nyo kaming subaybayan. Maraming salamat si mga isda, always the best.